everyone! Good afternoon! I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Possible kaya sila ang matira dito sa dulo ng competition? Kung sino-sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na solid na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon, usapang MGI All-Stars tayo ngayon, at kung ano-ano pa. So, yan. Kaya naman, simulan natin ang ating chikahan dito sa MGI All-Stars. So, after na mag-announce na ang isa sa mga matindi nating ilalaban dito sa MGI All-Stars na si Gasini Ganado, syempre hindi maiwasan na maikumpara sa pambato ng Thailand na si Tarina Botes na dating Miss World Thailand naman. Yon. So, sino daw ba ang mas kakabog at saan daw na matatalo ng Thailand si Gasini? To be honest, si Tarina magaling din to dahil talagang iba din yung comm skills niya plus may tangkad talaga. At hindi lang yun, ex-senadora din. Alam naman natin na paandar. So, sabi ko nga, may laban din si Thailand ha. In fairness naman sa pambato nila. At nakikita ko na pasabog din talaga ang pambato ng Thailand. So magaling sila pagdating sa comm skills at sa rampahan, parang feeling ko mukhang pinaghahandaan to ni Tarina. Pero pagdating kasi kay Gasini, alam ko na mas maano si Gasini Ganados. Mas malakas yung appeal, mas yung beauty niya, mas bubuga, and then nakikita ko na kayang manalo talaga ni Gasini sa Miss Grand All-Stars. So parang feeling ko kay Gasini pa rin talaga mapupunta ang corona. Oh, so yun, yung akin ha, parang sa ngayon. Kahit pa sabihin mo nandiyan si Tarina Botes, pagdating naman sa ganda, Diyos ko, kakabugin yan. Maghubaran pa sila ng makeup. Kumbaga parang, ay nako, maniwala ka kay Gasini. Kaya ni Gasini na makipagsabayan. Kasi di ba dito sa portion daw ng Miss Grand All-Stars, meron dito yung bare face, kumbaga walang makeup sa prelim. Oh, so doon magkakaalaman kung sino nga ba ang maganda. And doon, sabi ko nga, si Gasini, lalaban yan kasi sabi ko sa inyo, may makeup o wala yan, Diyosa yan. O, di ba? At yun ang wala ang Thailand. Charot. So, tingnan natin. Malalaman natin yan very soon. So, for now, pareha silang malakas at pareha silang feeling ko may laban at nakikita ko na kayang-kaya ni Gasini pataubin si Tarina. Sabi ganun, kaya daw nag-back out daw yung pambato ng Malaysia na si Melissa Lin dahil nalaman niya nasasali daw si Gasini Ganados. Hindi ko alam, wala namang konfirmasyon na gano'n. Yes, parang feeling ko ang mga candidate, syempre gusto nilang manalo, pero kung alam nila na ay may makakalaban sila ng bongga, so bakit pa sila lalaban? So siguro nalaman niya ay malakas ang Gasini Ganados, baka yun na ang manalo. So kaya hindi na siya nagtuloy, ganon. Pero sinabi naman niya na meron siyang dahilan kung bakit hindi na siya tutuloy. Parang feeling ko may problema, 'di ba? So yon. And then sa physical na health niya. And then, ayun. So, yun yung dahilan. Pero, hindi ko nakikita na ang dahilan. Kaya siya nag-back out dahil nalaman niya si Gasini. Maaaring, yes, pwedeng ganun. Pero, hindi naman natin sigurado kasi hindi naman niya sinabi. At kahit siguro sabihin natin na totoo na parang yung balibalita na yan na parang, ay, baka natatakot siya kay Gasini dahil, malakas si Gasini. So, hindi naman nila aaminin. Kung ano man yung naging dahilan niya dyan sa social media na sinasabi niya, respetohin na lang natin. And then, syempre mahal din natin tong si Melissa, si Miss Malaysia. So, nandoon ako sa part na parang, parang sana next time makasali uli siya.
So yun, so let's see at malalaman natin in the future kung sino-sino pa ang mga candidates na madadagdag dito sa MGI All-Stars at tingnan natin kung ang ating pambato nga na syempre, si Gasini Ganados siya ang makakakuha ng kauna-unahang title nito, di ba? So, yon. So, malalaman natin yan in the future. And then, para naman sa sumunod nating chika, Atisa Manalo, wala na bang pag-asang sumali uli sa iba pang pageant? Marami nagsasabi na bakit hindi na magbalik uli si Atisa dahil gusto pa daw ng ibang mga tagahanga ni Atisa na makita si Atisa na lumaban uli. Alam niyo sa totoo lang guys, ito, may opportunity din naman si Atisa na makita natin uli eh. Malay ninyo sa MGI All-Stars in the future, di ba? Pero kasi sa ngayon, parang feeling ko malabo kay Atisa na magbalik muna sa pageant 3. Lalo na sinabi naman niya, wala na, tapos na ako sa pageant. And then ngayon, ang gusto naman niya ay mag-artista. And then, malay ninyo, siya ang susunod na mga magagaling na actress katulad ni Gloria Diaz na dating beauty queen na naging actress, di ba? Bakit hindi? And then, opportunity na parang mas kumita pa ng pera. So, ayun nga lang, sayang kasi sana nag-title, no? So, ayun, nanghihinayang ako sa part na yon. Natapos yung journey niya na hindi man lang nakakuha ng corona sa international. Kasi, di ba, parang ang ganda-ganda ni Atisa. Iba pa din kapag nakoronahan ka ng international talaga. So, sabi ko nga, Binibining Pilipinas, isang malaking pageant. So, napakaswerte yun. Nakuha niya yung title ng Binibining Pilipinas International. Tapos, napakaswerte din ni Atisa na makuha niya rin ang Miss Universe Philippines. Kasi, yun talaga yung pangarap niya. And then, nasubukan naman na natin si Atisa pagdating sa international. Naging first runner-up sa Miss Universe, naging third runner-up. Not bad, no? Kung iisipin mo. Hindi masama yung naging laban niya talaga. Kumbaga parang ang lakas pa din. And then, pagdating naman sana sa supranational, gusto ko siyang lumaban. Kasi parang feeling ko doon, ayun talaga, baka siya na ang manalong Miss Supranational. Pero wala hindi na tinarget ni Atisa. So, ang gusto niya lang talaga siguro, Miss Universe and Miss International. Siguro world, no? Pero hindi ko rin nakikita kasi sa world. Kaya ni Atisa manalo sa mga ganitong pageant. Pero ayun na nga, sabi nga ni Atisa, done na siya. Malay natin in the future, katulad ni Gasini, di ba? After a year, biglang lumaban ng MGI All-Star. So, malay mo in the future. So, for now, happy ako sa bagong magbubukas na pintuan para kay Atisa Manalo. Ito nga ang pag-aartista. And I'm so excited, di ba? Sino ba naman hindi may excite? Diyos ko, showbiz yan. At dito makikita natin parati si Atisa at makikita natin kung gaano nga ba kagaling pagdating naman sa larangan ng aktingan. O, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, ito nga, Miss Universe Philippines, tuloy-tuloy pa rin ang eksena ng mga candidates. At ayon, painit na ng painit ang nagiging laban ng mga kandidata. At ito nga, sinasabi na malakas daw ang laban ni Iloilo, tapos La Union, at siyempre ni Miss Cebu Province. So, sabing ganon, possible daw na silang tatlo ang matira sa dulo ng kompetisyon. To be honest, oo naman. Bakit hindi? Ako nga sinasabi ko nga, baka mag last two standing si La Union at saka si Nicole Borromeo. Hindi din natin alam na baka biglang umiksay na si Iloilo ng bonggang-bongga. Nakikitaan ko din naman ng potential yung mga ibang candidates katulad ni Pampanga at katulad syempre ni Taguig na isa din sa mga nakikita ko. Pero itong tatlong kandidatang to, yung alam mo yung consistent sila na hindi mo nararamdaman na bumababa, hindi mo rin nararamdaman na talagang nananapaw na ng ibang candidates. Kumbaga parang nandoon lang sila sa game talaga nila. Yes, may tuturing kong tatlong malalakas na candidates itong si Sita ng Iloilo. Kasi ay nako, iba din. Don't underestimate yung kakayahan ng pambato ng Iloilo kasi sa dami ng suporta. And then, ayun, looking forward ako na maipadala uli ang Iloilo sa international stage katulad ni Rabia Mateo at saka ni Alexi Brooks, di ba? So, yun. And then, pagdating naman kay Nicole Borromeo, ay nako, sabi ko si Nicole Borromeo, sabi ko nga, pwedeng
maging Miss Cosmo kung hindi niya makukuha ang universe. And then, tingnan natin, malay ninyo, di ba? At pagdating naman kay La Union, syempre, si La Union pa rin ang nakikitaan ko talaga na pwedeng makoronahan ng Miss Universe Philippines hanggang ngayon. Oo. Hindi pa rin ako gumigive up doon. So, maraming nagsasabi na ako, humihina naman yung laban niya. Parang hindi naman. Parang sa tuwing titignan ko pa rin siya pa rin talaga yung nagbibigay sa akin na parang nagsasabi na, nako, siya ang magiging next Miss Universe Philippines. Ganun yung nararamdaman ko sa kanya. At sobrang lakas ng pakiramdam ko. So, para sa akin, siya pa rin ang Miss Universe Philippines. Mahihirapan pa rin yung ibang candidates. Yes, maaaring makuha, pero hindi ganun kadali. But let's see, malalaman natin unti-unti, lalo na sa mga darating na araw, di ba? So, looking forward din naman tayo dyan. So, for now, ang masasabi ko ay talagang palaban ang pambato ng Iloilo. So, maaaring manalo siyang Miss Charm, hindi natin alam, di ba? Or supranational, o di ba? Hindi mo pwedeng, hindi rin natin masabi, malay mo, supranational siya, tapos biglang ang Miss Cosmo ay si Nicole Bormeo, tapos bigla naman ang ating universe naman ay si, ayan na nga, syempre, sila Union. So, paaaring silang tatlo ang tanghaling bagong reyna ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. And then, malalaman natin yun very soon. No? So, I'm so excited sa magiging eksena at ganap nila. And then, I'm so excited sa makikita nating laban. And looking forward ako talaga sa anuman ang papakita nilang sa competition nila. At malalaman natin yan very soon. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Nakikitaan nyo ba na pwedeng mag-uwi ng corona ang tatlong mga babae na pinag-uusapan natin? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.